4 na taon matapos maging hari ng Atlantis, ikinasal si Arthur Curry kay Mera at nagkaroon sila ng anak na si Arthur Jr. habang hinahati ang kanyang buhay sa pagitan ng lupa at dagat. Samantala, patuloy na naghahanap ng paghihiganti si David Kane, Black Manta laban kay Arthur dahil sa pagkamatay ng kanyang ama na nakikipagtulungan sa marine biologist na si Stephen Shin upang mahanap ang mga artifact ng Atlantean. Nang aksidenteng matuklasan ni Shin ang isang yungib sa Antarctica, natagpuan ni Manta ang isang itim na trident na sumanib sa kanya, na nangangako ang lumikha nito ay bibigyan niya ng kapangyarihang wasakin si Arthur at ang Atlantis. 5 buwan ang lumipas, pinasok ni Manta ang isang Orichalcum Reserve sa Atlantis upang nakawin ang mga ito para mapagana ang kanyang mga Atlantean na makina na may sinaunang pinagmulan, ngunit hindi kilala ang disenyo sa mga modernong Atlantean. Nahuli sila sa kalagitnaan at hinabol ng mga puwersa ng Atlantean na ikinasugat ni Mera sa naganap na labanan. Nalaman ni Arthur na ang paggamit na ito ng Orichalcum ay naglalabas ng mataas na dami ng greenhouse gases at hindi lamang nagpapataas ng temperatura ng planeta, kundi nagdulot pa ng matinding lagay ng panahon at pag-asido ng karagatan, kundi halos nagdulot din ng pagkaubos ng buhay sa planeta noon nang gamitin ito ng isang sinaunang kaharian ng Atlantean. Upang malaman kung saan nagtatago si Manta, pinalaya ni Arthur ang kanyang kalahating kapatid sa ama na si Orm mula sa bilangguan at nagtungo sila sa isang pugad ng mga pirata na tinatawag na Sunken Citadel. Nakipagkita kay Kingfish upang malaman ang kinaroroonan ni Manta. Ang impormasyong nakuha nila ay nagdala sa kanila sa isang bulkanikong isla sa Timog Pasipiko, kung saan nakipaglaban sila sa mga puwersa ni Manta matapos makadaan sa flora at fauna na mutado ng Orichalcum. Doon, nakatagpo ni Orm ang itim na trident na nagpakita sa kanya ng mga pangitain tungkol sa pinagmulan nito. Nalaman ni Orm na ang trident ay nilikha ni Kordax, ang kapatid ni Haring Atlan at pinuno ng nawalang kaharian ng Necrus. Si Kordax ay ikinulong gamit ang dugo na mahika matapos ang nabigong tangkang agawin ang trono. Nang mapagtanto na ang dugo ng sinumang kaapu-apuhan ni Atlan ay makakapagpalaya kay Kordax, napag-alaman ng dalawa na dinukot ni Manta si Arthur Jr. Sa tulong ni Shin, natukoy ng mga Atlantean na ang bilangguan ni Kordax at ang nawalang kaharian ng Necrus ay matatagpuan sa Antarctica. Sa Necrus, nakipaglaban si Arthur kay Manta at muntik nang mapatay bago dumating si Mera upang iligtas siya. Inihagis ni Manta ang itim na trident kay Mera, ngunit nasalo ito ni Orm bago siya tamaan. Iniwan ng espiritu ni Kordax si Manta para kay Orm, na nakipaglaban kay Arthur at ginamit ang dugo ni Arthur upang palayain si Kordax. Nahikayat ni Arthur ang kanyang kapatid na itigil ang kanyang galit laban sa kanya, na nagbigay daan upang wasakin niya si Kordax at ang itim na trident. Nang maglaho ang mahika ni Kordax, nagsimulang gumuho ang Necrus. Tinanggihan ni Manta ang tulong ni Arthur at piniling mahulog sa isang bitak. Nakaligtas sa panganib ang mga Atlantean at si Shin at nagpasya na natubos na ni Orm ang kanyang sarili. Plano nilang ipaalam sa Atlantis na namatay si Orm sa kondisyon na siya ay nananatiling nakatago, na umalis sa mundong ibabaw. Sa paniniwalang ang pagkakaisa ng mga kaharian sa ilalim ng dagat at ang mundo sa ibabaw ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga karagatan at planeta. Inihayag ni Arthur ang pagkakaroon ng Atlantis sa pamamagitan ng isang anunsyo sa United Nations.